Sa mainit na tubig ng gabi, isang munting kampana ang dahan-daang pumipintig. Ito ang immortal na Dikiya, isang nilalang na tila galing sa ibang mundo. Halos hindi ito nakikita sa dagat. Transparent ang katawan nito, maingat at matipid ang galaw. Nakakaiwas ito kahit sa bihasang maninisid. Isipin ng hayop na tumatanda, nagpaparami at nasusugatan. Sa halip na mamatay, nagsisimula itong muli. Ganyan ang ginagawa ng immortal na Dikiya. Kapag nasa panganib, binabalik nito ang sarili sa pagkabata. Nagsisimula itong muli ng buhay. Kinumpirma ito sa lab. Nakakatakot ang Dikiya. Wala itong itinakdang katandaan. Ang immortal na Dikiya ay maliit na kampanilya, hanggang 5 mm lang ang lapad, halos salamin. Sa gitna ay may maliit na pulang batik, ang tiyan. Sa gilid, may manipis na galame, 12 o higit pa sa matanda. Ginagamit nito ang mga galame sa paghuli ng plankton at pagtukoy ng agos. Walang utak, ngunit ang simpleng network ng nerbyo ay nagpapahintulot na tumugon sa liwanag at hawak, kaya lumalangoy ito tulad ng tahimik na anino. Kapag may banta ng lamig, gutom o sugat sa matandang yugto, binabaliwala ng Dikiya ang pagiging matanda. Ang mga selula ay nagbabago ng trabaho, ang mga tisyo ay sumisiksik sa isang cyst at mula rito ay nabubuo ang polyp. Pagkatapos, ang polyp ay naglalabas sa mga bagong Dikiya. Paulit-ulit itong dumadaan sa siklong Dikiya-polyp-Dikiya, iniiwasan ng pagtanda. Ngunit hindi ito ligtas sa mga mandaragit, sakit o aksidente. Nagmula sa dagat Mediteraneo, ang jellyfish na walang kamatayan ay matatagpuan na ngayon sa maiinit at katamtamang tubig sa buong mundo. Ito ay marahil dahil sa agos at ballast water ng mga barko, kaya nasa tabing dagat at karagatan ito. Umaakyat ito sa ibabaw tuwing gabi at kumakain ng microscopic zooplankton. Nagtitipid ito ng enerhiya sa bihirang pagtibok. Kapag kailangan, lumulubog ito sa ilalim. Doon, bilang polyp, hinihintay nito ang mahirap na panahon. Ang sekreto ay sa kakaibang kakayahan nitong muling buuin ang mga selula. Sa karamihan ng hayop, nakapako na ang mature na selula. Ngunit sa Turritopsis dohrnii, ang adult na selula ay kayang mag-reprogram. Nagiging ibang uri ito ng selula. Sa madaling salita, muling binubuo ng jellyfish na walang kamatayan ang sarili. Nagiging polyp itong muli. Pinag-aaralan ng mga siyentipiko ang genes sa pag-ayos ng DNA at signal ng paglaki. Ito ay para maunawaan ang proseso. Ipinapakita ng jellyfish na walang kamatayan kung paano naaalala ng tisyo ang pagkabata. Gagamitin mo ba ang pagbabalik ng katawan kung kaya mo? Bakit? Isulat sa komento. Ang pangalan ay lumilikha ng alamat. Kaya't ang immortal na Dikiya ay nasa mga kwento ng buhay na walang hanggan. Ngunit sa totoo, hindi ito immortal. Namamatay ito sa isda, impeksyon, at aksidente. Mayroon itong siklo ng pagbabago. Ngunit hindi ito ginagawang walang hanggan. Dati, napagkakamalan ng magkakamukhang uri. Ngunit ngayon, ang Turritopsis dohrnii ang kinikilala. Kaya't ang immortal na Dikiya ay bihirang nilalang. Ito ay totoo at kakaibang pangyayari sa mundo. Mahigit 1 siglo na ang nakalipas ng ilarawan nito sa dagat Mediteraneo. Nakita ang baligtad na pag-unlad nito noong huling bahagi ng ika-20 siglo. Sa mga aquarium at lab, ang mga adultong Dikiya ay nagiging polyp. Nagbibigay ito ng bagong Dikiya. Umuulit ang siklo ng Dikiya ng maraming beses. Ngayon, pinaghahambing ng mga geneticist ang pagkakasunod-sunod ng paggaling at pagtanda. Umaasa silang malaman ng mga mekanismong gumagana. Bakit mas mahusay itong mag-ayos kaysa ibang hayop? Napakaliit at halos di nakikita, ang immortal na Dikiya ay kasama natin sa karagatan. Kaya nitong ibalik ang oras ng katawan nito. Dahil dito, nakakatakot at kahanga-hanga ito. Ito ang channel na Mga Nilalang sa Mundo. Mag-subscribe para sa higit pang tuklas. Susunod ang mga nilalang na mas kakaiba at mapanganib. Paalam!